Bahagi ng papel pananaliksik. Ano ang papel pananaliksik? Ang papel pananaliksik o research paper ay isang dokumento na naglalaman ng isang malalim at sistematikong pagsusuri o pag-aaral sa isang particular na paksa. Ito ay isang uri ng akademikong pagsulat na karaniwang ginagamit sa mga paaralan, universidad at iba pang institusyon ng pag-aaral. Ang papel pananaliksik o research paper ay binubuo ng iba't ibang bahagi na kailangan sundin upang magkaroon ito ng maayos na kabuuan at maging mas malinaw ang pagpapakita ng mga impormasyon at natuklasan. Ilan sa mga bahagi ng papel pananaliksik ay ang mga sumusunod. Unang bahagi, pamagat o title page. Naglalaman ito ng pangalan ng mananaliksik, titulo ng papel, pangalan ng institusyon o eskwelahan, petsa ng pagpapasa at iba pa. Pangalawang bahagi, abstract o abstract. Ang abstract ay naglalaman ng maikling paglalarawan ng kabuuan ng pananaliksik. Dito ay makikita kung ano ang nilalaman ng papel at kung ano ang mga natuklasan. Pangatlong bahagi, introduction o introduction. Dito ipinakilala ang paksa ng pananaliksik, ang layunin, kahalagahan at saklaw nito. Dito rin ipinapakita ang mga katanungan na dapat sagutin at mga problema na dapat malutas. Pang-apat na bahagi, mga kaugnay na literatura o related literature. Dito inilalahad ang mga kaugnay na mga pag-aaral at iba pang sanggunian na napapatunay sa kahalagahan ng pag-aaral. Panglimang bahagi, metodolohiya o methodology. Dito inilalarawan ang mga hakbang na ginamit upang malutas ang problema o tanong sa pananaliksik. Ito rin ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga sangguniang ginamit at ang mga paraan ng mga pag-analisa ng datos. Pang-anim na bahagi, mga natuklasan o findings. Ito ang bahagi kung saan inilalabas ang mga resulta ng pananaliksik at ang mga natuklasan na nakuha mula sa mga datos. Pang-pitong bahagi, discussion o discussion. Dito inilalarawan ang mga resulta ng pananaliksik at kung paano ito naglalarawan o nagtutugma sa mga kaugnay na literatura. Ito rin ay nagbibigay ng interpretasyon sa mga natuklasan at nagpapakita ng mga posibleng kahihinatnan ng mga ito. Pangwalong bahagi, conclusion o conclusion. Dito isino-summarize ang mga natuklasan at ang mga konklusyon na nakuha mula sa pananaliksik. Ito rin ay nagbibigay ng mga rekomendasyon sa mga magiging gagawa ng mga susunod na pag-aaral. Pang-siyam na bahagi, bibliografiya o bibliography. Ito ay naglalaman ng lahat ng mga sanggunian na ginagamit sa pananaliksik, kabilang ang mga libro, mga artikulo, mga website, at iba pa. Panghuling bahagi, mga CP o appendices. Dito inilalagay ang mga karagdagang impormasyon na hindi kasyang ilagay sa ibang bahagi ng papel pananaliksik. Halimbawa, kung mayroong mga talahanayan, graph o mga larawan na nais isama upang may pakita ang mga datos at impormasyon. Ang mga nabanggit na bahagi ng papel pananaliksik ay mahalaga upang maipakita ang kabuuan ng pananaliksik at upang magkaroon ng maayos na pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon. Mahalaga rin na sundin ang tamang format at estilo ng pagsulat ng research paper, kung saan maaaring magkaiba-iba depende sa disiplina o larangan ng pag-aaral na ginawa.